Yang nakikita nyo po ngayon ay yung andas kung saan nakasakay po yung itim na Nazareno. Dito pa rin po yan sa may bahagi ng grandstand sa may Luneta, Maynila. Kanina, ibahagi ko lang mga kapatid, kanina hindi masyadong makasakay o nahirapang makasakay itong mahal na poong Nazareno doon sa kanyang karosa dahil sa dagsa ng napakaraming tao. Hindi nga rin itong misa na pinangunahan mismo ni Cardinal Tagle. Okay, sa ngayon ay patuloy pa rin yung pagdagsa ng maraming tao at medyo nahirapan din yung tauhan ng Philippine National Police para pigilan yung pagdagsa ng tao mismo doon sa may pinaka-stage kung saan dinumog mismo yung poon. Medyo nagkaroon at sa panahon ngayon o sa pagkakataon ngayon ay medyo mabigat at mahirap yung naging sitwasyon nung sinasabi nating pagkakalagay o paglagay ng poon mismo doon sa kanyang andas. Inaasahan na mahabang prosesyon at mahabang oras na prosesyon ang inaasahan ngayong araw. Kung nakaraang taon ay umabot ng 20 oras, yung prosesyon ngayon inaasahan natin na masahaba pa ito dahil na rin sa pagkakabago ng ilang ruta na ipinatupad ngayon ng Manila City Hall at ng Minor Basilica ng Quiapo. Hindi na rin kasi ito daraan dyan sa may MacArthur Bridge. Bagkus ay ililiko na ito papunta ng Jones Bridge at bago ito babalik doon sa kanyang natural na ruta. Sa ngayon ay patuloy pa rin yung pagdagsa ng tao at ayon sa tala ng Philippine National Police, inaasahan nila na 12 million na mga deboto itong magkakagulo at magsasama-sama para sa paghatid ng mahal na poong itim dyan mismo sa may Quiapo Church. So yan na muna yung pinakahuling sitwasyon mula pa rin dito sa Quirino Grandstand. Dito mismo yan tayo sa may stage. Balik muna sa Indiana, Hazel. Maraming salamat, Kirby. Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Sa boxing, bagamat hindi pa opisyal na inaanunsyo, tila mas katig naman si Manny Pacquiao na harapin sa ikalawang pagkakataon sa kanyang April 13 playdate si WBO welterweight champion Timothy Bradley. Ito'y dahil hindi katanggap-tanggap para sa 35-year-old Pinoy hardhitter na makadwelo sa ibabaw ng ring ang isa pang inirereto sa kanya na si Russian slugger Ruslan Provodnikov. Ang kabuang detalye ihahatid ni Cristabel De Leon. Oras na lamang ang hinihintay para malaman ng publiko ang pangalan ng next opponent ni Manny Pacquiao. Pero ngayon pa lamang ay malakas na ang ugong-ugong na si reigning WBO welterweight champion Timothy Bradley na ang anointed one. Si WBO light welterweight king Ruslan Provodnikov sana ang tinutulak ni top-ranked Big Boss Bob Arum. Pero tumanggi si Pacquiao na labanan ng matalik na kaibigan at dating sparmate. Sa ngayon ay nagpahayag ng kahandaan ng Team Pacquiao na sagupain ng mas focused at determinado ang undefeated American rival. Maganda, Bradley sana. Hindi naman tayo mag-ano kasi nung pag gusto talaga nila. Magugunit ang isang controversial split decision loss ang dinanas ni Pacman kay Bradley noong 2012. At higit sa grudge angle ng laban, galing sa isa pang upset win kontra Mexican warrior Juan Manuel Marquez si Bradley. Ang maganda, Bradley, hindi naman yung Russian, kaibigan talaga niya. Same venue, same conditioning coach, mahirap naman. Talaga, Bradley, kasi si Bradley ang nagpalo sa kanya. Bradley na. Nakapul nila ng presyo. Pero tingin mo itong Bradley kaya patulogin ni Manny o baka patulogin na ni Manny this time? Kung madulo, patulogin ni Manny. Kung hindi, alam mo naman matibay din, matapang din. Hindi natin makakuhan. Kung sabi ka matibay, mas matibay kay Carrillos yan. Samantala, tila hindi naman masyadong solve sa pangalan ng next rival ni Pacquiao ang ilang Filipino fight fans na aming nakausap. Maliban sa mamang ito na sumang-ayon sa Bradley rematch, karamihan sa mga fans ay may ibang hinihiling na kalaban para sa Sarangani Congressman. Para sa akin, hindi siya walang iba, hindi si Mayweather na. Para makita ng taong sino talaga ang the best na fighter. Kailangan na si Mayweather ang makalaban niya. Matagal nang pinaglaanan niyan si Mayweather. Ang susunod na laban ni Pacquiao ay tinakda sa April 13 sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada.
Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa basketball, kung si PBA Chairman Ramon Segismundo ang masusunod, gusto niyang magkaroon ng karagdagang teams sa susunod na season ng liga. Kaya naman ngayon pa lamang ay nakikipag-usap na siya sa mga kumpanyang interesadong pumasok at mag-invest sa PBA. May report si Nicole Ramos. Nakatuon na ang atensyon ni Meralco Governor Ramon Segismundo sa kanyang personal mission bilang PBA Chairman of the Board. Sa panayam ng PTV Sports, puspusa na ang pagsusulong ni Segismundo para sa expansion ng liga. Base sa 8-point agenda ni Segismundo, nais niyang magdagdag ng at least 2 pang teams sa Asia's first play for pay league. Yes, part of the 8-point plan, di ba? Yeah, that has always been something that we always think about. This is not going to happen overnight, as I said earlier. No? But what is important is we set the foundation, no? That the PBA is open to new teams, that the PBA, having a PBA team is a great investment, and that the PBA be viable and successful for many years to come. Katuwang si PBA Commissioner Chito Salud, patuloy sa pakikipag-usap si Segismundo sa mga kumpanya na maaaring mag-invest sa liga. Well, I've told NPP that expansion is a PBA priority, right? And Commissioner Salud and I, we've been working hard to talk not only to people that already own teams, no? But also to people who don't own teams yet, who may have recently joined the D-League, no? Kasi there's a lot of interest. Samantala, inalam naman ng PTV Sports ang pulso ng ilang PBA fans sa naturang issue. At mayorya sa kanila ay naniniwalang napapanahon para magkaroon ng additional teams sa liga. Papanahon na para mas magandang labanan ng mga PBA, dagdag player. Para sa Good Morning Boss, Nicole Ramos, PTV Sports. Sa billiards, inilatag na ni Money Game King Dennis Robocop Orculio ang kanyang mga plano para sa 2014 billiard season. At ang isa sa mga tututukan ng husto ng 34-year-old Dislig Surigao del Sur Pride ay ang pagkopo ang sunod na titulo sa prestihiyosong World Cup of Pool. Narito ang report ni Keisha Halili. Isa sa mga prioridad ni Pinoy Pool Master Dennis Robocop Orculio ngayong taon ay ang maidepensa ang titulo ng World Cup of Pool na gaganapin sa bansa sa buwan ng Agosto. Ayon kay Orculio, halos dumoble ang kanyang kagustuhang muling magkampiyon sa World Cup of Pool, lalo pa tutumbok siya sa harap ng mga Filipino fans. Katandem si Lee Van Corteza, na ibigay ni Orculio sa Pilipinas ang ikatlong titulo sa World Cup of Pool noong isang taon. At ito ay napadapain nila sa finals ang Dutch duo ni Niels Fayen at Nick Vandenberg. Oo naman, alam ko dito gaganapin sa atin, World Cup of Pool. So i-depend natin yon. So kami ni Livan Corteza, nakuha namin last year sa London. So tatry namin dito para makapagbigay tayo ng karangalan at inspirasyon sa mga kabataan. Bukod sa World Cup of Pool, nasa 30 torneo pa ang naasahang lalahukan ni Orculio ngayong season. 2 linggo na lang, papunta kami ng Amerika. So, marami kaming event doon. Siguro mga 2 to 3 months kami doon, kukumpit. So, and then balik kami ng March, Asia naman, marami. So, siguro the whole year, siguro mga 30 tournaments. So, napakarami. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Hazel Salubon. At ngayong umaga mga boss, health, wellness, and recovery, yan po ang pag-uusapan natin. And of course, ito po ang tema ng programang Be Alive. And this morning, makikilala pa natin ang kanilang mga hosts at meron silang ipapakilalang phenomenal na produkto. So this morning, let us all welcome Miss Ana Rivera. Hello. Hello. Miss Susan Barlin. Hi. And Miss Maggie De La Riva. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. So umpisa na po natin. Ito po, may programa kayong Be Alive. So ano po ito? Miss Barlin, kayo muna. Well, actually, Be Alive is a show of hope, no? Mhm. And the purpose is actually to really reach out to all the Filipinos from
hulo to apari. No? So, na merong isang produkto na pwedeng solusyon sa kanilang mga suliranin sa kalusugan. So, the only way that I know to reach out to every Filipino is through coming out with a show. So, the show is parang a testimonial-based show po ito? Yes, it is, yes. Yes. So, magkano po ito katagal? 1-hour show? It's a 30-minute show, and then we show testimonials on experiences of various peoples with different conditions from their own, who wants to other Filipinos also. So, and then also we have a doctor's panel who can answer questions regarding that certain condition of the person who has a physical condition. Alright, so very excited na ako malaman at makilala ito pong phenomenal na produkto. Siguro, Miss Maggie or Miss Anna, would you like to talk about the product? Well, actually, the product is phenomenal because of what it can do in such a short time. I think the fad right now is stem cells. Yes. But here we are gathering stem cells from different animals, no? Whereas ito, it's your own stem cells that's actually being regenerated, and reactivated, and repaired, so that the body will function at its ultimate, optimum. Yeah. Optimum. Yeah. So it's bringing back homeostasis to the body, a perfect balance, and boosting the immune system. And actually, it hits you emotionally, mentally, physically, and everything about everything in your body, no. So hindi lang yung isang department ng katawan natin, kundi lahat, from depression to hormonal balances. So, napakaganda at ang daming natutulungan. So, we call it like the miracle of life in a capsule. So, talagang napakaganda na ma-share natin ito sa mga viewers natin. So, Miss Anna, for the benefit of our viewers, siguro konting pa-experience po or siguro i-share natin yung naging experience natin with Laminin, or kung hindi tayo nagtitake, kung meron po ba tayong mga kilala na talagang based from mga testimonials po? Well, actually, lahat kami talaga nagtitake, no? Wow. And no wonder, ang gaganda. At talagang ay, talaga naman, magaganda tayong lahat dahil nasa Channel 4 tayo ngayon. Yes. Magaganda din ng mga host natin. Malalakas, malulusog. Yes. Actually, we would like to invite the televiewers, no, na panoorin niyo po ang Be Alive. We just moved to our new home, no? Be Alive has been on television already for more than 1 year. Pero we are happy to announce that we are sisters already in this, We have moved to PTV4. Every Saturday po kami nandito sa PTV4 from 11:30 to 12. And may replay ho kami ng 10:30 to 11 every Wednesday. And of course, live streaming through PTV4 din live streaming, no? And then for those who are interested to find out about us, please feel free to come to our office. We have free walk-ins po. We do, actually, we have this Infinitus diagnostic test, no, that we give to the public. Malalaman kung kulang ba ang vitamin sa katawan mo, malalaman kung anong part ng body mo yung merong problema. So, preventive siya. Even before you feel the symptoms, malalaman mo na kung ano yung mga areas ng katawan mo na pwede mong start to take care, no? So, sa office, can I invite them to the office? Yes, sige po. Go ahead. Yes, thank you. Sa Robinson's Galleria po tayo dyan sa may EDSA and Ortigas, which is on the 11th floor, 1104. And just feel free to come visit us and mention that you have watched it here. And we'll be giving you priorities po. At maybe we can even give them sample kung po talagang they can't, they are really in yung mga hindi maka-afford na si Miss Marlene may mission kasi yan gusto niya tulungan lahat ng Pilipino sa bansa natin na gumaling at umayos yung estado ng katawan. And sa mga televiewers ho natin, napakaganda ho talaga nitong aming produkto. Plus yung show po namin, maganda rin talaga, no? It's Be Alive, kaya alive na alive ho yan. And pag nakikita niyo po yung mga testimonial ho natin, yung mga kababayan ho natin na talagang minsan po ay talagang nasa bingit na ng kamatayan, pero ngayon po ay nagja-jogging na ulit. Di ba? Actually, alam niyo, Miss Anna, ngayon kasi medyo uso na rin talaga at ang cause na halos ng mga death ng mga tao ngayon is yung Big C. So, hirap. I think ang napakagandang show nitong Be Alive is para mabigyan sila ng hope
mabigyan sila ng bagong pag-asa, lalo na bagong taon ngayon. And of course, napakagandang produkto para, alam mo, matulungan sila sa kanilang health and wellness. Hindi lamang para dun sa may mga sakit, kundi para ma-prevent din yung sakit. So, siguro, mas anuhin natin, pag-usapan natin yung Laminin. Paano siya nag-work? Well, actually, our body is made of water and protein, no? And water, of course, hydrogen, oxygen, and protein is made of 22 amino acids, no? So, Laminin gives the 22 amino acids. But the most important thing that we have is the fibroblast growth factor, FGF. Ang mahal nun. And it's not available, no? So we are the only one that is a food source, which means like you can take it in a capsule. So what it does is it directs all the cells in your body what to do. Yung fibroblast growth factor, sasabihin niya sa cell na ito, yung cells mo sa heart mo, kailangang i-repair, o yung medyo ang sugar mo, yung pancreas mo, hindi nagfa-function. So, alam niya, meron siyang parang intellectual, oo. So, and you can feel the difference after taking 2 capsules. Hindi yung you've taken 1 bottle or 2 bottles na hindi mo pa na-feel kung ano ang effect sa'yo. So, instantaneously, total body absorption siya. So, nano, which is subcellular level. Actually, doon sa mga doktor naman na nakikinig sa atin ngayon, no, we would like to tell you and inform you that this is not just a product like a beauty product o kung saan man ito nanggaling. This has 11 clinical studies backed up by scientific research, no? So, hindi lang po ito ordinaryo na produkto. Itong produkto na ito talagang pinag-isipan ito. It is a research that encompasses more than 50 years, no? So, hindi lang po siya any kind of, it is not, lahat po ng mga, let's put it this way po, no? Lahat ng food supplements is good. Yes. But I would say that Laminin is a cut above the rest in the sense that it is very unique, it is patented, no? As unique. And if I may add to that, what Anna has just said is absolutely right. Lahat po ng mga food supplement at saka mga gamot, kailangan po natin yan, no? Pero yung Laminin po, it complements all of them. So kaya I always say that we are a doctor's best friend. Kasi pag yung gamot, may mga side effect at saka mayroong benefit, right? So inaalis niya yung side effect at saka ina-enhance niya ngayon yung benefit. So pagka maraming doctors na they would prescribe the medicine for certain diseases kasi to cure the disease or illness, but they would also recommend Laminin kasi it complements the medicine. Pero ito po bang Laminin, meron lang po ba siyang age range na pwedeng mag-take or kahit sino pwedeng i-take at pwede rin po ba siyang gamitin as vitamins? I wish that it was available when I was 2 years old. Kasi if you can from 2 sometimes kasi if you would not probably you would age so graciously talaga, Actually, it delays the aging process Kaya mag-take ka na ngayon. Bibili na talaga ako ng Laminin. And of course, I'll visit your office. Visit our office. And before we end, pwedeng batiin yung mga kaibigan namin. May nagpapabati Sige po, go ahead. Yung mga taga-NBI, mga taga-CID, si Chief Dave and Attorney Zuniga. I love you guys. Happy viewing. Happy viewing. Thank you so much for having us here. And we're very, very happy that we're part now of the PTV family. Welcome to the People's Television Network family. Thank you. All right, at this point, do you have any last message, Ms. Well, our message is actually a healthy Filipino will create a healthy Philippines because, pag humalakas po tayo, na mayroon po tayong panglaban sa stress, may panglaban po tayo sa depression, may panglaban po tayo sa, demands of our work, siguro po, hindi lang po mag-asawa, yung mga healthy marriages, healthy family, healthy, country. So, I wish that each of you can experience the miracle of life in a capsule. Come visit us. Yes. Actually, sinasabi namin, hindi ito gamot. Pero ang daming gumagaling. Grabe talaga. Kasi, for example, watching all the testimonials that Anna has been getting all over the Philippines, there are so many miraculous cures, no? We have people with stage 4 cancer na gumagaling, mga tumors that actually
natutunaw, stroke, a kneecap that the bone of the kneecap that began to grow, you know. Yung mga hindi nakakalakad, dumalakad, hindi namin sinasabi na gamot ito. Just try it because we do not know what it can do for you, but definitely you will be helped in some way. That's true. Sana? Well, ako naman, I'd like to invite everybody, if you want to know more about this Laminine, and if you want to see the three of us again, we have our own show po. Of course. Also here at PTV4. That is every Saturday po at 11:30 to 12. And Wednesdays replay from 10:30 to 11. So please watch our show. Sa gabi naman ho yun sa Wednesdays. Please watch us po para matuklasan nyo po at malaman nyo kung gaano kaganda po itong produktong Laminine ho ito. This wonderful product, no? Alright. Absolutely. Thank you so much for joining us this morning. At mula po sa People's Television Network and Good Morning Boss, welcome po sa PTV. Congratulations at good luck po and more power. Thank you for having us. Thank you. Alright, that was Miss Anna Rivera, Miss Susan Barlin, and Miss Maggie De La Riva. And of course, marami pa tayong pag-uusapan mga boss. Makakapanayam natin mamaya si Ka Obet Martin ng Pasang Mazda sa pagbabalik ng Good Morning Boss. Ang programang ito